Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro batiin po muna natin ang ating mga katabi. Isang magandang gabi, pakisabi po sa kanya. At dahil ngayon po ay araw ng Panginoon, no? Araw ng kanyang pagpapala at mga grasya, kaya nais po nating ibahagi itong mga ito. Kaya muling yung tignan ng mga katabi nyo at pakibasbasa ng mga katabi, pakisabi, God bless you. Yan. Yan. Bago po ang lahat, tayo po ay natitipon ngayon dahil ngayon po ay ang ika-19 na linggo sa karaniwang panahon ng ating simbahan. Pero ngayon din ay nagkakataon na ito po ang inyong pagdiriwang ng ikatlong araw at huling araw ng inyong tridoo para sa paghahanda sa inyong ika-74 na anibersaryo ng pagtatalaga nitong dambana po na ito. Noon ay dating isang kapilya lamang at naging isang simbahan ganap. Kaya nga kami ay nagpapasalamat at naandito rin po kami sa ikatlong araw ng inyong pagdiriwang ng inyong tridoo. At nais ko pong pasalamatan una tigit sa lahat ang aking mga kapatid na pari sa pamumuno po ng inyong rektor at kura paroko na si Father Herbert. Ganon din po ang kanyang katuwang na pari, si Father Giovanni. Maraming salamat, kaisa ng inyong pamayanan dito sa Arkidiocesanong Dambana ng ating mahal na Birhen ng Peña Francia. Kasama ko po ngayon, no, dahil sa araw ding ito, sa ikatlong araw, ay aming dinala upang mabisita ang inyong pamayanan, ang aming mahal na patron na si San Juan Bautista mula naman po sa kanyang dambana sa Pinaglabanan San Juan. At kasama ko po dito ang mga bumubuo ng aming mga pamayanan doon sa dambana ni San Juan, no? Andito po sila. Ito po ang mga remnants ng mga katipunero pa po namin, no? Nung magmula tinatag ang aming dambana, no? Makikita nyo. Yan pong mga suot po nila, yan ay karaniwang suot lang nila kapag nagsisimba kapag linggo, no? No, pero jokingly aside, mamaya, no, hopefully sila po ay magbibigay ng konting karakol para sa pagpaparangal din po sa ating mahal na patron na si San Juan Bautista. At ako'y nagagalak at natutuwa dahil sa inyong paghahanda, sa inyong isang masayang pagdiriwang bilang isang pamayanan, ay nabisita ng aming mahal na patron ang kanyang tiyahin, ang ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Peña Francia. At dito, napakaganda dahil ang inyong tema. Ano ba po ang tema ng inyong pagdiriwang? No? Ang daan ng kaganapan ng hubileo ng pag-asa. No? At siguro kung titignan natin at kung nais ko pong bigyan ng pagpapahalaga ang inyong tema, talaga naman po na masasabi natin na ang inyong tema ay naaangkop din sa ating ebanghelyo po ngayon. No? Bakit? Kasi yung unang salita ng inyong tema, ano ba yung unang salita? Daan. Di ba? Daan. At pag pinag-uusapan natin ang daan, ibig sabihin, ito yung may pinatutunguhan, may pinagmumulan. At naalala ko, meron pong isang tanyag na American speaker and orator noong mga 1950s at 60s na ang pangalan niya ay si Stephen Covey. No, si Stephen Covey ay nagsulat ng isang napakatanyag, no, na libro na pinangamagatan niyang The 7 Habits of an Effective Person. No? The 7 Habits of an Effective Person. At isa doon sa mga habits na yon, napakaganda yung sinabi niya. Ganito yung pagkasabi, begin with an end in mind. No? Begin with an end in mind. Mag-umpisa ka na alam mo kung ano ang katatapusan. No? To begin with an end
in mind. At siguro ito yung napakahalagang paalala po ngayon sa ating ebanghelyo, na ang bawat isa ay may tinutunguhan. Meron tayong dinaraanan. At ano yung dinaraanan natin? Ang daan patungo sa Diyos. It is our journey towards God. Pero paano nga ba tayo patungo doon sa daan na yon? Kailangan ang bawat isa ay naghahanda. No? Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ba ang pinakamatingkad na sinabi? Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Bakit? Kasi pag pinag-uusapan po noon ang daan, noon naman hindi pa uso naman ang mga elektrisidad, hindi pa naman uso noon ang mga Meralco. Kaya ano ang kinakailangan nila? Na ang bawat isa ay may mga bit-bit na ilawan na kung saan may mga daraan, sila ang magiging gabay. No? At yon ang pinakamahalagang paghahanda na ginagawa ng bawat isa noon. At pag pinag-uusapan natin yung ating paglalakbay patungo sa Diyos, if that is our destination, kung yun ang hantungan ng bawat isa, alam natin na ang ating hinahanda ay dapat patungo sa Kanya. At ano ang sinabi? Kailangan maging handa dahil hindi natin alam kung kailan ang araw at oras ng pagdating. No? We do not know the exact time and the exact day when God will come to us. At napakaganda pong pagnilayan po ngayon nito sa ating pagdiriwang ngayon. Dahil, sabi nga may nagtanong, paano mo malalaman na ang isang tao daw ay tamad? No? Tamad ba po kayo? Sana hindi, no? Pero ano daw ang magiging senyales na alam mo na yung tao na yun ay tamad? Sabi nila kapag ang isang tao ay tamad, madalas ganito daw ang sinasabi niya. May oras pa naman, no? May oras pa naman, no? At kapag palaging ganun ang mentalidad ng tao, asahan mo, wala siyang ginagawa. Wala siyang pinaghahandaan. Kaya nga, pag pinag-uusapan po natin ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko, bilang patungo sa daan na kung saan dapat natin nakikilala ang Diyos, dapat ang lahat ay naghahanda. Meron tayong pinaghahandaan. And I think this is by mere coincidence na ginawa natin ngayon ang pagdalaw ng aming mahal na patron na si San Juan Bautista sa linggo pong ito. Dahil kung titignan po natin ang naging buhay ng aming mahal na patron, sino nga ba siya? Siya'y hindi lang isang ordinaryong tao sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya ang naghanda sa pagdating ng manunubos. He was called as the great forerunner of Christ. Kaya nga ang buhay niya, isang buhay ng paghahanda, isang buhay na masasabi nating palaging nakatuon sa Diyos. At siguro ito yung isang bagay na masasabi po natin ngayon sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay may panahon pa rin sa paghahanda sa Diyos? Are you still busy about God? No? Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang dami na nating pinaghahandaan, di ba? Ang daming mga bagay na pinagbibigyan natin ng mahabang oras at mahabang pansin. Pero kung tatanungin ko po, yung sa habang oras na pinaghahandaan ba natin at palagi nating pinapansin, na andun din ba ang Diyos? Andun din ba ang Diyos sa ating paghahanda? Dahil kung wala yon, then we have a big problem. Dahil ano ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Mapalad ang mga taong naghanda sa pagdating. No? Bakit?
dahil hindi nila alam yung tamang oras at panahon. At lalong-lalo na kapag ito'y darating sa mga alanganing panahon. Sabi nga, on the second and on the third watch of the night, a visitor may come to us. At pag pinag-usapan yung second and third hour of the night, ito yung mga oras na masasabi nating marahil ay yung iba'y tulog na. Marahil yung iba ay wala ng lakas. Marahil yung iba ay wala na talagang pwedeng masabing kaya pa rin niyang maghintay. Pero kapag ang tao ay naandoon sa mga oras na yon at hindi pa rin siya nawawalan ng lakas at patuloy pa rin siya naghihintay, siya'y mapalad. When do we wait for God? Alam nyo, aminin mat natin hindi. Saan mas madaling maghintay? Sa Diyos. Kapag tayo'y mas bata pa, o kapag tayo ay medyo nasa retirement age na. Ilan ho sa atin ngayon dito ang below 30 years old? Pakitaas nga po ang kamay. Ay, may nagtaas talaga na yun. No? Di ba mabibilang natin? Ilan ho dito ang 40 years old and above? Itaas po ang inyong mga paa. Ay, hindi. Itaas po ang inyong mga kamay. No? Halos lahat. No? At bakit? Kasi madalas, may oras na tayo kapag mas matanda na tayo. Pero kapag mas bata, mas walang oras sa Diyos. At siguro, yun po yung isang bagay na kailangan natin ngayong bigyan ng pansin. Ang bawat isa, hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Minsan, you might be surprised. Baka mamaya, tatawagin ka na ni Lord. Parang kinabahan tayo bigla, hindi ba? Pero tanungin mo nga yung katabi mo, no? Handa ka na ba kay Lord? Tanungin mo nga yan. Ano po ang sagot niya? Wow. Buti naman. Ang babait naman pala dito, Father, ng mga parishioner nyo. No? Siguro, kung sa sanuan yan, sa pagtinanong, handa ka na ba kay Lord? Siguro ang sasagot, di mauna ka. Diba? Hindi. Pero siguro, yun ang mga tanong natin sa buhay natin eh. Alam ba natin kung kailan? At kung sino man ang may alam, siguro ay napakapalad niya. Pero alam po natin na walang nakakaalam kung ano ang oras at eksaktong araw darating ang Diyos. At ito ngayon ang paalala sa ating linggong ito. Handa ka bang maghintay sa Diyos araw-araw? Si San Juan, hindi niya alam naman kung kailan darating ang Diyos. Pero palagi siyang handa. Kaya nga halos araw-araw, nakatuon ang buhay niya sa pagpapahayag na isang araw darating ang Diyos. Pero hindi niya alam yung eksaktong oras. Kaya nga nung dumating si Jesus sa Ilog Jordan, sa tingin ba po natin, alam niya na, ayan na, dumarating na. Hindi. Nung nakita lamang niya na parating na si Jesus at biglang may nagsalita, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan niyo siya. Ano ang sinabi niya? Narito ang kordero ng Diyos. Kaya nga sana, sa pananatili po ng imahin po namin ng mahal na patron na si San Juan Bautista dito sa inyong pamayanan, sa bawat pagbisita nyo po dito sa simbahan at nakikita nyo po siya, palagi niyang pinapaalala, hindi ako kung hindi merong mas darating na mas mahalaga kaysa sa akin. Kaya nga ano ang pinakamagandang sinabi niya? I must decrease and He must increase. At yan ang taong naghihintay palagi sa Diyos. Isang tao na isang araw sasabihin niya,
Hindi ako ang mas mahalaga. Ang mahalaga, may Diyos na darating sa aking buhay. Patuloy po sana nating pagnilayan ang magandang mga mensahe po ngayon ng ating Panginoon. Dahil isang araw, darating siyang hindi natin inaasahan. Pero kung handa tayo, ang una nating itutugon, "Here I am, Lord." Naririto ako. Amen.